Amen. Purihin nating Panginoon mga kapatid. At mamaya after hearing the Word of God, so merong request si kapatid na Ruben Pascua at ang kanyang kuya na si Nap Pascua dahil meron silang ubo at sipon. At alam natin na maaaring ito'y asymptomatic at si Brother Nap Pascua ay nasa Malaysia ngayon. Nagtatrabaho at ang kanyang kasama ay tila baga nagkaroon ng asymptomatic positive sa COVID-19. Pero purihin natin Panginoon, meron tayong Diyos na pumupugnaw ng lahat ng gambala ng kaaway dahil alam natin the author of this sickness ay nanggagaling sa kaaway. Pero sa Panginoon, siya ang ating dakilang doktor, nagpapagaling saan man galing, sa impyerno man galing, ay hindi ito makakapanihig. Lalo na sa panahong ito, na ipinuhos ng buong kapangyarihan ng Diyos na nakay Kristo at ipinuhos niya dun sa kanyang iglesia. Ang kanyang sinabi, at nung siya nabubuhay pa, lahat ng kapangyarihan na nasa kalangitan ay binigay sa akin ng aking Ama, at lahat naman ang nasa akin ay binigay ko sa aking iglesia. And what that kind of power? The power of life. Ang buhay na nananalaytay sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo, it was transformed in the office of the Holy Spirit, and now He is living in us. Ito isang apoy na pumupugnaw sa lahat ng ating mga anumang problema, karamdaman, anumang pasakit sa iyong katauhan, may taglay itong kapangyarihan. Kung nakita niya yung apoy na kausap ni Moses, yun din ang apoy na papasok sa ating mga puso at paglabas sa ating mga bibig, ito'y salita ng Diyos. Dahil ang Diyos, noong una, according to Isaiah chapter 50, ano pala introduction ito? Isaiah 57 verse 15, siya'y nananahan dun sa mataas na dako. Pag sinabing mataas na dako, isang dimensyon na ito'y punong-puno ng liwanag. There is no darkness at all in that dimension. Ito'y ang pampitong dimension. At noong inilabas niya ang kanyang yung tinatawag na attributes, bumuka ang kanyang bibig at ang lumabas ay isang logos, a pillar of fire. At yung pillar of fire, kaya niya mag-create ng tinatawag na theophany body, kasing hugis ng tao. Kaya nga, nung nakita ni Moses, nandun sa wilderness, isang liwanag na hindi naman napupugnaw yung bus, yung mga punong kahoy doon, pero si Moses kaya nagtaka, at nung tiningnan niya, nagsalita yung apoy. So that is the logos. At dahil hindi niya nakikita ni Moses, nagtanong si Moses, dahil binigyan si Moses ng pagkakataon upang ilabas ang bayang Israel doon sa pagkakailipin doon sa Egypt. And Moses said, anong sasabihin ko kay Pero kapag tinanong niya kung anong pangalan ng aking Diyos? At ang sabi nating Panginoon, I am that I am. So, ibig sabihin, the ever-present God. Yung I am na sinabi, the ever-present God, na nandito rin sa ating kalagitnaan ngayon. Amen. Purihin nating Panginoon.
Just believe. So ngayon, ang ating tutungayan ay babalik tayo doon sa mga basic teachings, mga parallel, doon sa pangyayari ngayon, or categorical, or parable. Amen. At ngayon, gusto kong tumunghay tayo sa salita ng ating Panginoon. So sabi ko, parang review lang ito dahil I am expecting, I have invited my 200 students in fundamental of surveying para makinig ng salita ng Diyos. Dahil kailangan nating magkaroon ng pananampalataya. So ang salita ang siyang panlaban natin kay Mr. COVID variant ngayon. Amen. So ang tatalakayin natin ay ang the parable of the 10 virgins. So sa Tagalog ko babasahin. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit. So Matthew 25 verse 1 to 13. Kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 ay kanila'y mga mangmang at ang 5 ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintang lalaki, ay nangaantok silang lahat at nangakatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw na rito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy, nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinaghigi ang kanilang mga ilawan at sinabi ng mamangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila ay nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at tinilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagbili, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Purihin ang ating Panginoon. So, ang tutunghayan natin is the parable of the 10 virgins. 5 are wise and 5 are foolish. They are all virgins. At ang babae sa Biblia ay tumutukoy sa iglesia. Amen. Isang 10 birheng dalaga at 5 mangmang, 5 ang matatalino. Tingnan natin. So, it was the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins. Amen.
and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. Tingnan natin ang meaning ng parable na ito. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. So itong 10 dalaga, or these are churches, they that were foolish took their lamps. Tingnan natin yung lampara. And took no oil with them. So, ibig sabihin, yung foolish virgin, meron silang ilawan, meron silang lampara. Yes, umiilaw yung lampara dahil may langis yung lampara. So, nung mga unang panahon, hindi pa usong kuryente, ang ginagamit ay ang kulman. Okay, yung lampara, ilawan, na merong pabilo at merong gas doon sa pinaka-bottom. And ang lampara sa Psalm chapter Psalm 119, 105, sabi rito, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, ibig sabihin, yung lampara ay ang salita ng Diyos. Ang salita mo ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen. So, merong lampara, merong salita ng Diyos, pero walang langis na and took no oil with them. Walang reserbang langis. Dahil in verse 1 sabi, they went forth to meet the bridegroom. Amen. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Ano naman ang langis? Tingnan natin sa Zechariah chapter 4 verse 6. Sabi rito, Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might nor by power, but by my spirit, said the Lord. So, ano ibig sabihin, anong kinalaman doon sa espiritu at doon sa langis? Sa verse 1, sabi rito, And the angel that talked with me came again and waked me as a man that is wakened out of his sleep, and said unto me, What seest thou? Anong nakikita mo, Zechariah? And I said, I have looked, and behold, a candlesticks all of gold, with a bowl upon the top of it, and his 7 lamps. 7 lamps. Ibig sabihin, natapos na tayo sa 7 church ages, at bawat lampara ay bawat sa Ephesians, Smyrna, hanggang Laodicea, 7 iglesia yan, mga kapatid. 7 lamps thereon, and 7 pipes to the 7 lamps. So, ibig sabihin, yung lampara merong kahugpong na pipes, dahil ang 7 pipes of the 7 lamps which are upon the top thereof, and 2 olive trees by it, one upon the right side of the bowl, and the other upon the left side thereof. So merong 2 olive trees, at ang olive oil ay ginagamit bilang langis para sa lampara. It is an oil. At yung oil na yon dumadaloy doon sa pipe, at yung liwanag doon sa isang lampara sisindihan ng pare at nung sa Old Testament, at yung ilaw doon sa unang lampara kukuha ng liwanag dadalhin sa pangalawa, at sa pangalawa kukuha ng liwanag dadalhin sa pangatlo, and so forth and so on hanggang sa pampito. So yung liwanag na nasa lampara doon sa
Ephesians, dadalhin doon sa Smyrna. From Smyrna, pupunta sa Pergamos. From Pergamos, pupunta sa Thyatira. From Thyatira, pupunta doon sa Sardis. From Sardis, pupunta sa Philadelphia. At yung liwanag doon sa Philadelphia, pupunta doon sa Laodicea. And we are at the age of the Laodicean church age. Nandito tayo sa Laodicean church age. At the same time, beyond this Laodicea, there is a special age na tinatawag na bride age. So itong 10 virgins na ito, naghihintay ng tinatawag na to meet the bridegroom. Amen. Purihin nating Panginoon. So verse 4, Zechariah 4, verse 4, so I answered and spake to the angel that talked with me, saying, what are these, my Lord? Then the angel that talked with me answered and said unto me, knowest thou not what this be? And I said, no, my Lord. Then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might nor by power, but by my Spirit, said the Lord of hosts. Hindi sa ating sariling kakayanan or kapangyarihan para ma-attain natin yung tinatawag na righteousness. Righteousness of the saints. Or kung anong balabal ng ating Panginoon Jesucristo, the robes, or the very nature and character of Jesus Christ, we cannot attain by our own power. Sabi rito, not by might nor by power, but by my Spirit, said the Lord of hosts. So, yung langis, ito'y Espiritu. The Holy Ghost office na kayang manahan dito sa sentro ng ating mga puso. At doon sa sentro ng ating mga puso, bumubukal yan, mga kapatid. Do you know that the heart of man is it differs from the heart of an animal? In the heart of an animal, solid yan, pero in the heart of a man, there is a little vacuum at the center of the heart na hindi dinadaluyan ito ng dugo. And they said, maybe, because they are in the science condition, medical doctors, nung nakita nila, pananaw lang pwede nilang masabi. Marahil, dito mananahan ng ating Panginoon. So, there is only two powers here in our hearts. It's either an evil spirit or the Holy Spirit. Kaya nga, out of the abundance of your heart, makikita sa pamamagitan ng iyong bunga kung anong nananahan doon sa kaibuturan ng iyong puso. Out of the abundance of the heart, according to the Bible, the mouth speaketh. So if you are speaking lies, nagsisinungaling kayo, hindi ang Espiritu Santo ang nananahan sa inyong mga puso. It's an evil spirit. Amen. Pero, salamat sa ating Panginoon. Oo nga, tayo na ipanganak sa kasalanan, inanyuhan tayo, were shapen in iniquity, and our mother conceived us in sin. But praise be the name of the Lord. There is a man that suffers and redeem us from sin. It is the Lord Jesus Christ. No man here on earth, no woman, walang mother of God, walang mother, ina ng laging saklo. No. Si Mary patay pa rin hanggang ngayon. Inintay yung tinatawag na resurrection of the saints. Pagka natin na natin itong perfection, patungo na tayo sa Laodicean this bride age, patungo sa perfection yan. Mamaya
madadaanan natin. So the oil there is the Holy Spirit. So meron ka ng liwanag ng salita ng Diyos. Ang lampara is the Word at ang liwanag ay ang iyong buhay. The Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ang salita ay lampara at ang buhay ay liwanag. In Him, sabi sa John 1:1 was life, and that life is the light of the world. Amen. Purihin natin Panginoon. Tuloy natin sa Matthew chapter 25 verse 3. They that were foolish took their lamps. Okay. May lampara, may liwanag, pero wala silang reserbang langis. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Meron silang reserbahang vessels. Ang pinanggagalingan ng langis ay deep in the inner portion where the Lord Jesus Christ abides. Okay, sa verse 5, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Tingnan natin sa verse 6. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. So meron tinatawag na midnight cry in verse 6. Merong mensahe. Amen. It is a midnight cry at makikita natin doon sa 1 Thessalonians chapter 4. Umpisan natin sa verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. So ibig sabihin yung mga nangamatay kay Kristo simula nung Day of Pentecost, sina Pedro, sina lahat ng kanyang mga disciples except Judas Iscariot, sina Mary nakasama doon sa upper room na ngayon sabi ko ay nakahimlay pa rin doon sa lupa, ay anong sabi? Them also which sleep, ito yung nangamatay kay Kristo, which sleep in Jesus will God bring with Him. Verse 15. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Amen. Ang pagparito ng bridegroom na tinatawag, it cannot prevent doon sa mga nobya na galing doon sa Church of Ephesus. Simula the Day of Pentecost, mga Hudyo na tumanggap sa ating Panginoon, hanggang sa ni-reject nila ating Panginoon, dumaan ang church ages, and we are His bride. Amen. Sabi, and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Tayo, sa panahon natin na kinabubuhayan natin, pagka narating na natin yung kapuspusan ng pangako, the very nature and character of Christ that is in us, it shall not prevent the dead in Christ to resurrect. Just like sa verse 16, for the Lord Himself shall descend from heaven, bababa mula sa langit with a shout. Ang shout, it is also the midnight cry. Behold, the bridegroom cometh,
Go ye out to meet him. Matthew chapter 25 verse 6 ay kapareho rin doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Merong mensahe at ang inyong mga napapakinggan dito sa ating kalagitnaan ngayon, it is the message bring forth by Revelation chapter 10 verse 7. In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound. Ito yung angel messenger ng Laodicea. When he shall begin to sound, what is that sounding? The message. At anong kanyang itrutrompeta? The mysteries of God should be finished. All the loose ends of the unknown mystery in the Bible shall be opened. Amen. Nakita nyo? Sa Revelation chapter 10 verse 7. Kaya doon sa mighty angel sa Revelation chapter 10 verse 1 to 6, meron siyang hawak doon sa kanyang kamay na open book. And that is the very life of Christ. The righteousness of the saints. Amen. So that is the shout. And then, with the voice of the archangel, makikita nyo doon sa Revelation chapter 10 verse 8 to 11, nung sinabi ng isang boses galing sa langit, John, and John the Beloved is always the type of the bride of Jesus Christ. Siya kasi yung nakahimlay palagi sa dibdib ng ating Panginoon. Naririnig niya ang tibok ng puso ng ating Panginoon. At tinutusan si John the Beloved, kunin mo yung libro na bukas doon sa kamay ng mighty angel. At pag nakuha mo, sabi, eat it, kainin mo. Matamis doon sa inyong panlasa, pero pagdating sa tiyan, mapait. Amen. Kaya, ang pagkikinig at pagkikinig ng kanyang mensahe sa uling panahon ay kumakain at kumakain kayo ng kanyang salita. Sabi ng ating Panginoong Hesus, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Anong naiproceed sa mouth ng ating Panginoon? The Word of God. The Logos. So inyong naririnig ngayon, mga kapatid, it will transform nyo kapag ito'y kinain nyo at dumampi sa inyong mga puso, it will turn into a light. Parang isang kidlat na pumupugnaw lahat ng mga kasalanan. Lahat ng inyong mga nasa na inyong mga laman, the lust of the flesh, pupugnawin nito at gagawin kayong kasing hugis, ang kasing karakter ng ating Panginoon. Panginoong Hesus. Amen. At kapag nakain mo na yung open book na yon, doon sa Revelation chapter 10, verse 8 to 11, pagdating sa 11, ginuyangan ni dyan sa verse 8 to 10, 8 and 9, masarap pakinggan. Ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay, masarap pakinggan. Pero kapag ipinamuhay mo na ito, takes much affliction. Pero huwag kayong mag-alala, may pangako ang Diyos. I will not leave you comfortless, even unto the end of the world. So, ibig sabihin, ang pangakong yon ay buhay pa rin hanggang sa ating kalagitnaan. Ibig sabihin, habang nahihirapan ka, nagkakaroon ka ng kawalan, nagkakaroon ka ng depression, pero tinanggap mo ang salita ng Diyos, chapter
1 ng 1 Thessalonian verse 6. 1 Thessalonian chapter 1 verse 6. Sabi ni Pablo, dahil nakuha niyo ang salita ng Diyos in much affliction, but with joy of the Holy Ghost. Ang comfort naman, habang nagkakaroon ka ng tribulation sa inyong katawang panlupa, dun sa inner man naman, mga kapatid, by the gift of the Holy Ghost, it brings you joy. Joy unspeakable. Kaya nga, nung nagkaroon ako ng cancer, 2012, my heart rejoiced. Amen. Purihin ang dakilang pangalan nating Panginoon. Ang isang normal na tao, ordinaryong tao, kapag kitaan na meron siyang cancer, ang cancer sa ating panahon, ang kinatatakutan ng marami. Pagka stage 4 ka na, talagang magbibilang ka na lang ng araw, buwan. Oh, hallelujah. Meron akong diakono sa simbahan. 2010, sabi ng doktor sa kanya, 6 na buwan ang ibubuhay mo. Meron siyang brain tumor. Puri ng Diyos. Hanggang ngayon, buhay pa, nagpapatotoo sa karamihan ng kanyang nakakasalimuha. By the grace of our Lord Jesus Christ, ang ginagawa ng Diyos ay kumukuha siya yung mga taong hindi nakarapat-dapat. Ito yung mga taong malubhang karamdaman at itong kanyang ginagamit kalimitan upang ipatotoo sa mga matatalinong tao, mga nasa lipunan at sadyang matatalino, they have their pride. But God, through Christ, He reveals Himself in simplicity. Amen. Kaya nga sa panahon ng ating Panginoon, nagpahayag ang Diyos sa kanyang Mesaya, sa kanyang bugtong na anak, at naipanganak sa sabsaban. Lumaki na hindi nag-aral, karpinterong kanyang ama, tumutulong lang siya sa pagkakarpintero, pero sadyang kaya niyang i-control ang kanyang makalaman na pagnanasa. Based on history, ang kanyang mga kapatid na anak ni Jose, kapag ang kanilang pagkain ay sadyang, biro mo, araw-araw na lang na pagkain, halimbawa dito sa Pilipinas, tuyo maghapon, tuyo na naman bukas maghapon, tuyo. Reklamo ang mga kapatid ng Jesus na ito, pero isang salita lang ni Jesus, tahimik na silang lahat. Dahil ang ating Panginoong Jesus, anuman ang kanyang pagkain, He deserved it. Siya ay meron siyang katuwaan. Anuman ang kanyang kasuotan ay hindi niya inaalala na magpapalito anuman. So, hindi ito magarbong lalaki. At kapag nung siya ay teenager na siya, may mga kaibigan siyempre sa kanyang environment. At kapag sinabihan na siya na, alam mo naman ng mga teenager, na kapag ang pinag-uusapan na itungkol sa mga love life, tumatayo na lang ating Panginoon doon sa kanyang pagkahiga at iniiwan niya ang karamihan. At makikita na lang nila nandun sa mga kabundukan, ito'y nananalangin. Amen. So yun ang the very nature of Christ. Amen. So, that is the message of the hour. Kaya kumakain na kayo hanggang sa dumating yung time at nakain nyo na yung kabuuan ng salita ng Diyos.
kapag ang salita ay naging ikaw, and the word is a spirit. Dahil every word, there is a spirit behind. Merong kapangyarihan, at kapag dumating ka na sa kapuspusan, you can be adopted as children of God. At ang magiging kuwan mo ngayon with the voice of the archangel, ikaw na ngayon yung final voice of this generation. Magpapatotoo tungkol kay Kristo dahil nakamtan mo ang kanyang very nature. And with the trump of God and the dead in Christ shall rise first. Yung trumpeta ng Diyos, ito na yung rapture na tinatawag, mga kapatid. Pag tunog ng trumpeta, sasalubungin natin ang ating Panginoon sa mga alapa. The wedding supper of the Lamb. Pero dito sa ibabaw ng lupa, ang pagkikipag-isa or the groom is the fullness of the Christ bodily, or the fullness of the Word. Amen. Kapag sinabing the groom is the fullness of the Christ bodily, ay yung groom and the bride became one. The Spirit, the Holy Ghost, dahil yung katawang panlupa mo na control mo, and you are living now in the fullness of the Word of God. So, yung Holy Ghost na dati nating comforter will step into your heart. You will become the temple of the Holy Ghost. Amen. At dito lang sa ating panahon mangyayari ito, mga kapatid. Amen. Verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So, ang pagsalubong natin doon sa mga lapahap, sa corporal body ng ating Panginoon, ito yung tinatawag na wedding supper of the Lamb. Amen. At mababasa rin natin sa 1 Corinthians chapter 15. Verse 51. Sabi rito, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Hindi lahat tayo ay mamamatay, sabi niya. Ang sleep kasi dun sa mga Kristiyano, ito ay ibabalik ang katawang panlupa natin dun sa lupa. Pero as promised by the Lord, 2 Corinthians chapter 5 verse 1, when this earthly tabernacle will be dissolved, there is a body waiting for us. Ito yung tinatawag na theophany body natin, or a celestial body. Doon sa kalangitan ay pwede rin nating makapag-shake hands, magyakapan. Nandun din yung mga complete. It's a paradise. Nandun sa 6th dimension. In a moment, in the twinkling of an eye at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised up, raised incorruptible. So, pagtunog ng when the dead shall be raised up incorruptible, sila'y magigising. And they shall pick up their dead bodies, and the Lord God shall glorify that body the same as the body of Jesus Christ when He was resurrected. Sabi rito, verse 53, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Okay, balik tayo doon sa tinatalakay natin, parable of the 10 virgins.
While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept, and at midnight there was a cry made, the message of the hour, the shout, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose. Itong 10 virgins ay nagising and trimmed their lamps. Alam mo yung lampara, kapag puno na ng usok, ibig sabihin, merong maitim na doon sa pabilo. Sabi, they trimmed their lamps. Inalis yung itim para yung liwanag ay lalong magliwanag. Kung nakakita na kayo ng lampara tapos merong pabilo at nangingitim na yon, mausok pa yon, ay hindi masyadong makapagliwanag. Sabi, they trim their lamps. Pag trim, ginaganon-ganon lang. Nung bata, pinipitik-pitik hanggang sa malis yung carbon, yung itim, yung nasunog na pabilo. Sabi, they trimmed their lamp, verse 7, pero pagdating sa verse 8, nakita ng mga foolish virgin, and the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. So, ibig sabihin, pagpitik nila dun sa pabilo at na-trim, pero yung kanilang ilawan, kumukuti-kutitap na dahil halos wala ng langis. Wala kasi silang reserbang langis. Amen. Anong sabi ng mga wise? Verse 9, But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. Hindi maaari dahil kapag binigyan ko kayo, sabi, baka hindi tayo tuntong doon sa pupuntahan natin dahil ang panahon ay madilim at paglabas nila papunta sa wedding chamber ay inabot sila ng tinatawag na midnight. Kaya merong midnight cry. Pag trim, kulang ng langis. Ibig sabihin, walang Espiritu Santo ang mga Kristiyanong ito. Pero sila'y namuhay ng banal. They are sanctified. Yes, they were justified. Duman sila sa process of sanctification. I think yun ang message natin last week. Justification, sanctification, pero pagdating ng pagpuno ng langis or bautismo ng Espiritu Santo, hindi sila nakarating doon. Kaya sabi, But go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. Verse 10, And while they went to buy, the bridegroom came. Ang kapuspusan ni Kristo ng salita, ang Espiritu Santo, came. And they that were ready went in with him to the marriage. So, from this isang chamber na ito, mundo, lumabas sila patungo sa wedding chamber. At yung nakapasok doon sa wedding chamber ay yung nakahanda. Nakapasok sila. The bridegroom came and they went, that were ready, went in with him to the marriage. So ngayong gabi, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, merong kasalan na nagaganap. Ang pagkikipag-isa kay Kristo, ito yung nakikita ng ating physical na mga mata. And then, semicolon, and the door was shut. Pagdating lahat ng wise virgin doon sa wedding chamber, and the door was shut. And what is that door? Sabi natin, Panginoon Hesus, I am the door. Or, the Lord Jesus Christ is our grace. So, ibig sabihin, pagpanhik yung mga wise virgin doon sa
wedding. Grace will be closed. At yung biyaya, dadalhin ulit dun sa bayan ng Israel for the 144 and 1,000. 12,000 per tribes. The same message ang iyong napapakinggan ay parehong mensahe na dadalhin sa Israel. Purihin natin Panginoon mga kapatid. Sabi doon sa pinaka last verse 12, 11 sabi, after came also the other virgins, ito yung foolish virgins, saying, Lord, Lord, open to us. Anong sinabi natin Panginoon? But he answered and said, verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Maraming scripture patungkol sa Son of Man. In Luke chapter 17 verse 26 to 30, as it was in the days of Noah. They were planting, they are drinking, they are marrying each other until the flood came, and there were 8 were saved out of billions of men and women in the whole planet Earth. Ngayon, sabi, just like in the days of Lot, ito yung mga Sodomites condition, punong-puno ng bakla, tomboy, lahat. Karumal-dumal sa harapan natin, Panginoon. Until Lot came out of Sodom and Gomorrah, and fire goes up. Sabi sa Luke chapter 17, verse 30, so shall it be when the Son of Man is being revealed. Amen. The coming of the Son of Man is our groom to dwell by His Spirit in our hearts to reveal the Son of Man again. Itong bating panahon na kinalalagayan mga kapatid. All mysteries in the Bible has been opened. So magmatsyag kayo dahil ang rapture ay nagaganap na mga kapatid. Pagdating sa fullness nito, in a twinkling of an eye, we shall all be changed. Okay? So that is the parable of the 10 virgins. Yung mga maiwan na birhen, maliligtas naman sila. Kaya lang, papasok sila sa Great Tribulation. Ito yung papatayin ng halimaw, the beast. Purihin natin Panginoon. So, kung ayaw nyong pumasok sa Great Tribulation, come right unto Christ. Habang ang biyaya ay nakabukas, at ang kapangyarihan na baguhin ka ay narito pa rin. Amen. Kagaya ng sinabi ko kanina, after the word had been preached, ano man na inyong mga pangailangan mga kapatid, just believe in the word of God. Huwag niyo akong tingnan, wala akong magagawa. I am only an instrument by God. Binigyan niya ako ng gift to become a pastor unto you, just to relay the message coming from our Lord. But He is our great pastor. Noong kinomission niya ako to become a pastor, I never realized na magiging pastor ako. But what I am fully understood, He is in me, giving away, using me as an instrument to convey the message unto you.
eat it. And this is the right food, spiritual food in due season.